1 milyong peso, isang bagong simula. Halos hindi makahinga si Ara. Ang dibdib niya ay umaalon sa takot at ang bawat tibok ng puso niya ay tila martilyong humahampas sa mga dingding ng kanyang utak. Nakakulong siya sa isang maliit, madilim na silid. Ang amoy nga alikabok at ng mga lumang kahon ay nakakasuklam. Sa labas, naririnig niya ang masigaw ng isang babae na halos mamatay na sa pag-iyak. Iyon ang babaeng kumuha sa kanya sa Cebu, nangako ngang isang magandang trabaho sa Manila. Isang magandang trabaho. Isang panaginip na ngayon ay nakmistulang isang bangungot. Nangingini ang kanyang nga kamay habang sinasara niya ang kanyang mamata. Umaasa na kapag idinilat niya ang nga ito, magigising na siya sa kanyang maliit na kubo sa Visayas na nasa tabi niya ang kanyang ina. Subalit, ang katotohanan ay pilit na bumabalik. Hindi na niya makikita ang kanyang ina. Patay na ito. At siya? Siya ay nasa kamay ngang. Mataong nagtago sa likod ng pangalan na agency na ngayoy ibabanta siya sa isang taong hindi niya kilala. Baka naman tutulungan ka niya. Inday, pabulong niyang sabi sa sarili habang nanginginig ang kanyang labi. Hindi lahat ay masama, may mabuting tao pa rin. Pero hindi siya sigurado. Ang takot ay mas malakas pa kaysa sa pag-asa. Lalo na nang marinig niya ang sigawng lalaki sa kabilang kwarto. Heto, 1 milyon. Kunin mo na siya at huwag na kayong magpapakita sa akin. Bumukas ang pinto. Isang malaking lalaki, may suot na itim na polo at nakakunot ang ang tumambat sa kanya. Hindi siya ang lalaking nakita niya sa larawan. Hindi siya ang lalaking nagpakilala sa kanya. Sa likod ng lalaki, tumambat ang isang matangkad na tao, tila isang anino. Wala siyang makitang muha, parang gabi. Ngunit nakita niya ang nga mata nito. Malamig, walang emosyon, tulad na yelo sa tagaraw. Anak na, sabi nga lalaki na nasa harap. Heto na, sir. Itinulak niya si Ara. Napakagatlabi si Ara at napayuko, hindi makatingin sa taong iyon, ngunit narinig niya ang boses nito. Ang lalim at bigat ng boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ara, yan ang pangalan mo? Tama? Tanong ng lalaki. Nag-angat si Ara ng tingin. Ang lalaki ay nakatayo sa isang paraan na kung saan ay tila siya ang hari at siya ay isang alipin. Ang kanyang nga mata ay tulad ng nga seryosong bato na walang pagbabago. Ni isang ngiti ay wala sa kanyang muha. Hindi nakasagot si Ara. Nanjinjinig. Gusto mo bang bumalik sa probinsya? Tanong muling lalaki. Napatingin si Ara sa lalaki na may pag-alinlangan. Hindi, kailangan kong trabaho? Ngumiti ang lalaki. Hindi isang masayang ngiti, kundi isang ngiti na parang nakatingin lang siya sa isang bagay na gusto niyang bilhin. Kung ganon, may trabaho ako para sa iyo. Inabot niya ang kamay niya. Halika, sumama ka sa akin. Simula ngayon, ako ang may-ari mo. Ang biyahe ay tahimik. Si Jaffy ay nakmamanehong kanyang kotse, ngunit parang hindi siya ang nakmamaneho. Ang kotse ay parang lumilipat sa kalsada. Si Ara ay nakaupo sa tabi niya, hindi makagalaw. Ang kamay niya ay nakahawak sa kanyang bag, na naglalaman ng lahat ng kanyang pag-ari. Ang mamata ni Jaffy ay nakatingin sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipat sa ibang lugar. Sa masalita ni Gabi, wala ka ng pag-asa, Jaffy. Ang kumpanya mo ay malulugi. At ang tito mo ay, hindi ko na kayang gawin ito. Napakunot ang ni Jaffy. Muli, ang kanyang isipan ay bumalik sa pamilya niya, sa kanyang ama at sa kanyang ina. Si Gabi ay palaging may gusto sa kanya, ngunit palagi siyang niloloko. At ngayon, siya ay nasa isang sitwasyon na kung saan ay kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Kaya siya ay
Ginagamit ang mataong nakapaligid sa kanya tulad ni Ara. Napakagatlabi si Jaffy. Sinanyasan niya si Ara na ibaba ang bintana. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Ara, sir, sagot ni Ara. Ara Santos. Okay, Ara, maganda ang pangalan mo, sabi ni Jaffy. Ngunit, huwag kang mag-alala. Hindi kita ibebenta. Sa akin ka, at sa akin ka magtatrabaho. Salamat po, sagot ni Ara. Ngunit ang kanyang puso ay nagsasabi na ito ay hindi ang katapusan ng kanyang problema. Ito ay simula lamang. Nakarating sila sa isang napakalaking bahay. Ito ay mas malaki pa sa mabahay na nakita niya sa TV. Ang mapader ay puti at ang mapinto ay gawa sa mamahaling kahoy. Si Javi ay pumasok at si Ara ay sumunod sa kanya. Sa loob ng bahay na ito, ako ang boss mo at ang masalita ko ay batas. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi ko inuutos. Hindi ka magtatago. Hindi ka magsasabi ng kahit na anong bagay sa mga taong magtatanong sa iyo at huwag kang mag-isip na makakatakas ka. Si Ara ay tumango. Naintindihan ko po, sir. Kinuha ni Jaffy ang isang susi sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Ara. Ito ang susi ng kwarto mo. Magsisimula ka bukas. At huwag mong subukang tumakas. Kung hindi, babalik ka sa lugar na kinakulong ka. At sa susunod, hindi na kita ililigtas. Naintindihan mo ba? Si Ara ay tumango. Opo, sir. Umalis si Jaffy. Iniwan siyang mag-isa sa malaking bahay. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang susi sa kanyang kamay. Iyon ang susi ng kanyang kwarto. Ang kwarto na nagiging kanyang bagong tahanan. O ang kanyang bagong bilangguan. Ang unang pag-away. Ang unang silip sa pag-asa. Ang malaking bahay ni Jaffy De Leon ay napakagulo. Hindi ito ang bahay na nakita ni Ara noong una siyang dumating. May malibro sa sahi, may madamit sa sofa, at may mabasa na baso sa kusina. Si Ara, nagaling sa isang lugar kung saan ang bawat bagay ay inilalagay sa tamang lugar, ay nagulat. Sir, sabi niya, anong nangyari dito? Si Jaffy ay nasa isang sulok ng sala, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang makamay ay nasa kanyang bulsa. Wala ka ng pakialam? Sagot niya. Ang kailangan mo lang gawin ay linisin ang lahat ng ito at huwag mong basagin ang kahit na anong bagay. Mayroon akong magamit dito na mas mahal pa kaysa sa buhay mo. Hindi nakasagot si Ara. Napayuko na lang siya at nagsimulang maglinis. Ang bawat basag na baso ay parang isang piraso ng kanyang puso na nabasag. Ang bawat gamit na nakakalat sa sahig ay parang isang alaala ng kanyang nakaraan na pilit niyang tinatago. Habang naglilinis siya, nakita niya ang isang lumang litrato sa ilalim ng sofa. Ito ay litrato ng isang pamilya. Isang ama, isang ina, at isang bata. Ang bata ay may nakatuwang ngiti sa kanyang mukha. Iyon ay si Javi. Ang mga mata niya ay puno ng kaligayahan. Huwag mong hawakan yan, sabi ni Jaffy. Ang kanyang boses ay malakas at punong galit. Si Ara ay natigilan. Sorry po, sir. Ibinaba niya ang litrato. Umalis ka muna, sabi ni Jaffy. Gawin mo ang trabaho mo. Huwag kang maiwan ng kahit na anong bahaging bahay na hindi malinis. Naintindihan mo ba? Si Ara ay umalis. At sa kanyang pag-alis, narinig niya ang boses ng isang babae. Jaffy, bakit ganyan ka? Bakit ganyan ang ginawa mo sa bahay mo? Para kang bali. Si Gabi, ang babaeng nakita niya sa isang magasin. Ang babaeng maganda at mayaman at puno ng tiwala sa sarili. Gabi, umalis ka na, sabi ni Jaffy. Wala ka ng pakialam. Paano ako aalis? Ipagpapalit mo ako sa babaeng giyon? Ang panjit na babae na iyon? Tanong ni Gabi.
Wala siyang kinalaman dito, Gabi. Ang kailangan ko lang ay privacy. Umalis ka na, sabi ni Javi. Si Gabi ay tumingin kay Ara na nakatayo sa tabi ngang pinto. Ang kanyang nga mata ay puno ng galit. Ikaw, sino ka? Sino ka sa tingin mo? Akala mo ba ay magiging girlfriend ka ni Javi? Hindi ka niya gusto. Binili ka lang niya. 1,000,000 piso ka lang. Wala kang halaga. Napayuko si Ara. Ang bawat salita ni Gabi ay parang isang kutsilyo na tumutusok sa puso niya. 1,000,000 piso, iyon lang ang halaga niya. Isang gamit. Gabi, tama na, sabi ni Javi. Umalis ka na. Baka may gawin akong hindi mo magugustuhan. Umalis si Gabi, ngunit bago siya umalis, tumingin siya kay Ara at nagpakita ngang isang ngiti na puno ngang panloloko. Naglilinis si Ara sa likod ngang bahay. Ang hardin ay napakaganda. Mayroong mga bulaklak na iba't ibang kulay at mga halaman na may iba't ibang hugis. Si Ara ay natataka kung bakit ang isang tao na tulad ni Javi ay may ganitong klaseng hardin. Masarap ba sa pakiramdam na gumising sa umaga na ang hardin ang una mong makikita? Tanong ni Javi na lumapit sa kanya. Opo, sir, sagot ni Ara. Parang buhay. Ano ang buhay? Tanong ni Javi. Hindi ko alam, sagot ni Ara. Pero nararamdaman ko ang buhay sa hardin na ito. Parang may mga alaala na nakatago sa bawat bulaklak. Si Javi ay tumingin sa hardin. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago. Ngunit ang kanyang mata ay parang may liwanag na pilit niyang tinatago. Noon, ang hardin na ito ay puno ng kaligayahan. Ngayon, wala ng buhay. Hindi nagsalita si Ara. Pinili na lang niya na tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng hin at ang tunog ng dahon. Wala na ang nanay ko at ang tatay ko. Narinig ni Ara ang boses ni Javi. Ngunit hindi niya nakikita ang mukha nito. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng lungkot para sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng emosyon sa boses ni Javi. Salamat, Ara, sabi ni Javi. Salamat sa paglilinis mong bahay ko at sa hardin. Umalis si Javi at si Ara ay naiwan na mag-isa. Nakita niya ang isang lumang libro sa ilalim ng isang halaman. Kinuha niya ito at nakita niya ang pangalan na nakasulat sa loop. Ang pangalan ay Isabel. Sino ka, Isabel? Tanong niya. Bawal na pag-ibig, bawal na nararamdaman. Nakatitik si Javi sa bintana ng kanyang opisina. Ang mamatang nakatuon sa walang katapusang agos ng trapiko sa EDSA. Ang kanyang isipan ay lumilipat. Hindi sa maulat sa negosyo o sa mga stock market, kundi sa isang maliit na bahay sa gilid ng bundok, kung saan ang isang bata ay naglalaro sa hardin. Ang imahe ay nagbabalik, ang ngiti ng kanyang ama, ang boses ng kanyang ina, at ang pakiramdam ng pagiging malaya. Ngunit ang alaala ay nagmistulang abo. Ang huling alaala niya sa kanyang ama ay ang katawan nitong walang buhay. At ang huling alaala niya sa kanyang ina ay ang masalita nitong punong pagsisisi. Hindi ko na kaya, anak. Patawarin mo ako. Ang masalitang iyon ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang ina ay umalis. Iniwan siya sa kanyang tito. At ang tito niya, Javi, sabing boses ni Gabi na pumasok sa kanyang opisina. Ano na naman ang iniisip mo? Hindi sumagot si Javi. Tumingin ka sa akin, sabi ni Gabi. Alam kong nag-alala ka sa akin. Alam kong mahal mo pa ako. Kaya umalis ka na sa babaeng yon. Hindi ka niya mahal. Ang kailangan niya lang ay ang pera mo. Si Javi ay tumingin sa kanyang dating kasintahan. Ang kanyang mata ay puno ng galit. Umalis ka, Gabi. Hindi ko na kailangan ng makasinungalingan mo. And hindi ako nagsisinungaling, sabi ni Gabi.
Nakuha ko ang isang deal sa China. Ang deal na iyon ay magiging malaki sa kumpanya mo at gusto kong maging kasosyo ka. Hindi nagsalita si Jaffe. Nagsimula siyang mag-isip. China, Tito Jaime, ang masalitang ito ay nagbabalik sa kanyang isipan. Ang kanyang ama ay may deal sa China bago siya mamatay. Okay, sabi ni Javi. Mag-isip ako, umalis ka na. Naglilinis si Ara sa kwarto ni Jaffe. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang isang litrato ng isang babae. Siya ang babaeng nasa hardin, ang nanay ni Jaffe, at siya ang may-ari ng libro na nakita niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang puso ay nagsasabi sa kanya na ang babae na ito ay mabuti. Hindi siya ang babaeng iniisip ni Jaffe. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Jaffe na pumasok sa kanyang kwarto. Ang kanyang boses ay malakas at punong galit. Sorry po sir, sabi ni Ara. Hindi ko alam na. Hindi siya pinakinggan ni Jaffe. Kinuha niya ang litrato mula sa kanyang kamay at itinago ito sa isang drawer. Huwag mong hawakan ang magamit ko. Naintindihan mo ba? Si Ara ay tumango. Opo sir. Umalis ka na at huwag mong sabihin sa kahit na sino ang nakita mo. Naglilinis si Ara sa kusina at nakita niya si Javi na nakaupo sa isang silya nag-iisip. May problema po ba sir? Tanong ni Ara. Hindi sumagot si Javi. Tumayo siya at pumasok sa kanyang opisina. Ngunit bago siya pumasok, tumingin siya kay Ara at nagsabi, huwag kang mag-alala, magiging mayos ang lahat. Ang masalitang iyon ay parang isang piraso ngang ilaw sa isang madilim na gabi. Ngunit hindi siya sigurado kung ang liwanag na ito ay totoo. Naglilinis si Ara sa bintana at nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa labas. Nakita niya ang isang lalaki na pumasok sa kotse ni Jaffe. Ang kanyang muka ay pamilyar. Siya si Nico, ang lalaking nakita niya sa litrato ng pamilya ni Jaffe. Ang kanyang puso ay nagsasabi sa kanya na mayroon silang ginagawa na hindi maganda. Ngunit hindi niya alam kung ano. Ang araw na bumasag sa hardin. Ang mga araw ay dumadaan. At ang relasyon ni Ara at Jaffe ay nagsisimulang magbago. Hindi na siya ang babaeng binili ni Jaffe. At hindi na si Jaffe ang lalaking walang emosyon. Ang hardin ay nagiging lugar ng kanilang pag-usap. Ang lugar kung saan ang puso nila ay nagsisimulang magbukas. Sir, sabi ni Ara habang dinidilik ang bulaklak. Sino po si Isabel? Si Jaffe, na nasa tabi niya. Ay natigilan. Bakit mo tinatanong? Nakita ko po ang pangalan niya sa isang libro. Sagot ni Ara. Parang pamilyar po sa akin ang pangalan na iyon. Han, napakagatlabi si Jaffe. Siya ang nanay ko. Saan po siya ngayon? Tanong ni Ara. Umalis na siya. Iniwan niya ako. Sagot ni Jaffe. Ang kanyang boses ay malungkot at punong sakit. Hindi nagsalita si Ara. Pinili na lang niya na hawakan ang kamay ni Jaffe na nanginginig. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa para sa lalaking ito. Ang lalaking mayaman, na may lahat ng bagay, ngunit walang pagmamahal. Hindi ka nag-isa, sabi ni Ara. Nandito ako. Tumayo si Jaffe at tumingin kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat Ara. Salamat sa lahat. Habang nagluluto si Ara sa kusina, narinig niya ang boses ni Gabi. Javi, nandito na ako. Ang tagal mo namang lumabas. Lumabas si Ara sa kusina at nakita niya si Gabi na nakatayo sa tabi ng pinto. Ang kanyang muha ay punong galit nang makita niya si Ara. Ikaw na naman, sabi ni Gabi. Akala ko ba ay umalis ka na? Saan ka ba galing? Nagluto po ako.
sagot ni Ara. Nagluluto? Sabi ni Gabi. Baka naman mayroon kang kasinungalingan na sinasabi kay Javi? Huwag kang mag-alala. Malalaman niya rin ang lahat. Napakagatlabi si Ara. Nag-alala siya. Alam niya na si Gabi ay may plano na gawin. Alam niya na ang masalita ni Gabi ay hindi lang isang pananakot. Ito ay isang babala. Narinig ni Ara ang boses ni Nico. Javi, kailangan nating mausap. Nag-usap sila sa sala. Si Ara ay nagtatago sa likod ng pinto. Nakikinig sa kanilang mag-uusapan. Kailangan nating alisin ang babaeng yon, sabi ni Nico. Alam niya ang maginagawa natin. Kung hindi, malalaman ni Javi ang lahat. At ang kumpanya niya, hindi ko kayang gawin yan, sagot ni Javi. Mahal ko siya. Mahal mo, sabi ni Nico. Huwag kang maging sentimental, Javi. Ang kumpanya mo ay mas mahalaga kaysa sa babaeng yon. At ang masalitang ito ay galing sa tito mo. Ang puso ni Ara ay tumibo ng malakas. Alam na niya kung ano ang mga ginagawa nila. Alam niya na ang kanyang buhay ay nasa panganib. At ang tanging tao na maaring makatulong sa kanya ay si Javi. Hindi makatulog si Ara. Ang kanyang isipan ay puno ng salita ni Nico at Gabi. Alam niya na ang matao na ito ay hindi maganda. At alam niya na kailangan niyang umalis. Ngunit saan siya pupunta? Wala siyang pamilya. Wala siyang pera. Ang tanging bagay na mayroon siya ay ang kanyang sarili. Nakita niya si Javi na pumasok sa kwarto niya. Ara, ano ang ginagawa mo? Sir, kailangan ko na pong umalis, sabi ni Ara. Bakit? Tanong ni Javi. Narinig ko po ang usapan ninyo ni Nico at Gabi. Alam ko na mayroon kayong masamang balak at alam ko na hindi po ako ligtas dito. Ang mga mata ni Javi ay puno na galit. Narinig mo? Anong narinig mo? Ang lahat po. Ang lahat ng kasinungalingan niyo. Ang lahat ng ginagawa niyo sa akin, sabi ni Ara. Hindi totoo yan, sabi ni Javi. Totoo, sabi ni Ara. At hindi na ako maniniwala sa inyo. Kailangan ko na pong umalis. Hindi nakasagot si Javi. Tinignan niya si Ara at ang kanyang nga mata ay puno ng lungkot. Hindi kita hahayaang umalis. Ang lihim na pagkikita at isang mapanlinlang na deal. Ang pag-isa ay tanging kasama ni Javi sa isang restoran sa Makati. Ang bawat sulyap niya sa pinto ay parang isang bala na tumatama sa kanyang puso. Si Gabi ay palaging nandiyan. Ang paibig niya sa kanya ay parang isang bagay na hindi niya kayang mawala. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya na ang paibig na ito ay isang bagay na dapat niyang itapon. Javi, sabi ni Gabi na lumapit sa kanya, ano ang ginagawa mo dito? Si Javi ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mata ay punong galit. Hindi ako rito para makipag-usap sa iyo. Nandito ako para sa deal. Okay, sabi ni Gabi. Wala na ang deal. Hindi na ako interesadong gawin iyon. May iba akong gustong sabihin sa iyo. Inabot niya ang isang sobre kay Javi. Basahin mo yan at malalaman mo ang lahat. Kinuha ni Javi ang sobre. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito at nakita niya ang nga litrato ni Ara. Ang nga litrato na mayroong nga salita na nakasulat sa ilalim. Ara Santos, isang con artist. Ang babaeng gumamit ng isang matandang babae para sa pera. Ang babaeng naglalaro sa iyo. Napakunot ang nuni Javi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang puso ay nagsasabi sa kanya na huwag maniwala sa masalita ni Gabi. Ngunit ang kanyang utak ay nagsasabi sa kanya na ang nga babae ay palaging nagsisinungaling. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan, sabi ni Javi. Paniwalaan mo ako, Javi, sabi ni Gabi. Alam ko na ang gusto mo ay ang pera mo.
At ang babaeng yan ay hindi ang sagot. Ako ang sagot. Umalis si Jaffy sa restaurant. Ang kanyang isipan ay puno ng gasalita ni Gabi. Ang kanyang puso ay punong sakit. Ang kanyang utak ay puno ng pagdududa. Nagluluto si Ara sa kusina at nakita niya si Jaffy na pumasok sa bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang nga mata ay puno ng lungkot. Sir, ano pong problema? Tanong ni Ara. Hindi sumagot si Javi. Umakyat siya sa kwarto niya. Sinundan siya ni Ara. Sir, may problema po ba? Wala kang pakialam, sagot ni Jaffy. Gawin mo ang trabaho mo. Huwag kang mag-iwan ng kahit na anong bagay na hindi malinis. Naintindihan mo ba? Si Ara ay tumango. Opo, sir. How? Umalis si Ara at sa kanyang pag-alis, narinig niya ang boses ni Jaffy na nag-usap sa sarili. Bakit? Bakit mo ginagawa sa akin ito, Ara? Akala ko ay mahal mo ako. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang puso ay nabasak. Ang masalita ni Gabi ay nagiging totoo. Naglilinis si Ara sa sala at nakita niya ang isang telepono sa ilalim ng sofa. Kinuha niya ito at nakita niya ang pangalan na Gabi sa screen. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Hindi ko dapat gawin ito, sabi niya. Pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Binuksan niya ang telepono. Nakita niya ang nga mensahe ni Gabi. Ang bawat mensahe ay puno ng kasinungalingan. Gabi, anong ginawa mo? Ginawa ko lang ang trabaho ko, Cynthia. Huwag kang mag-alala. Ang babaeng yon ay hindi na makatakas ka. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Si Cynthia, ang kanyang ina. Ang ina na nagsinungaling sa kanya. Ang ina na nagbenta sa kanya. Bakit, Gabi? Bakit mo hinawa ito? Dahil si Jaffy ay sa akin. At ikaw ay hindi niya kailangan. Ang kanyang mamata ay punong luha. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Ang kanyang puso ay tumibo ng malakas. Hindi siya nagsisinungaling. Si Gabi ay ang may-ari ng lahat ng kasinungalingan. At si Cynthia, ang kanyang ina ay ang may-ari ng lahat ng sakit. Pag-ibig sa gitna ng rampanganib. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang nga salita sa screen ng telepono ni Gabi ay parang martilyong humahampas sa bawat pader ng kanyang pag-asa. Si Cynthia, ang ina na nagsinungaling sa kanya. Ang ina na nagbenta sa kanya. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip, isang bangungot. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang kanyang makamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nagsimula siyang maglakad. Hindi alam kung saan pupunta. Ara, si Gabi. Ang boses niya ay malakas at puno ng galit. Anong ginagawa mo sa telepono ko? Tanong ni Gabi. Sino ka sa tingin mo? Sino ka sa tingin mo? Sagot ni Ara. Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo ako binenta? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sabi ni Gabi. Pero wala akong pakialam sa iyo. Ang gusto ko lang ay pera. At si Javi. Hindi ka niya mahal, sabi ni Ara. Hindi ka niya gusto. Binili ka lang niya. 1,000,000 piso ka lang. Napakagatlabi si Gabi. Wala kang alam, sabi niya. Ang nanay mo ay nagpabaya sa kanya. Kung hindi niya ginawa iyon, ang tatay niya ay hindi namatay. At ako ay hindi naging ganito. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Ara. Wala na akong sasabihin sa iyo, sabi ni Gabi. Pero huwag kang mag-alala, malalaman mo rin ang lahat kapag patay ka na. Naglilinis si Ara sa kwarto niya. Ang kanyang isipan ay puno ng salita ni Gabi. Hindi siya sigurado kung ano ang totoo. Ang tanging bagay na sigurado,
Siya ay ang kanyang sarili at ang kanyang pag-ibig para kay Javi. Sir, sabi niya na pumasok sa kwarto ni Javi. Ano? Tanong ni Javi. Ang kanyang mukha ay punong galit. Nagsinungaling po si Gabi. Hindi po ako ang may-ari ng kasinungalingan. Siya po, ang nanay ko po, ang nanay ko po, ay nagbenta sa akin, sa kanya, sa iyo, Hander. Hindi nakasagot si Javi. Ang kanyang mamata ay punong luha. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, sabi ni Ara. Wala na akong pamilya, wala na akong buhay. Ang tanging bagay na mayroon ako ay ang aking sarili at ang pag-ibig ko sa iyo. Nagtatago si Ara sa hardin. Ang kanyang puso ay tumibo ng malakas. Ang masalita ni Gabi ay nagiging totoo. Hindi ka makakatakas, sabi ni Gabi na lumapit sa kanya. Ang kanyang mamata ay puno ng galit. Alam ko na ang gusto mo ay ang pera ni Javi, pero hindi mo iyon makukuha. Patay ka na. Si Gabi ay kinuha ang isang kutsilyo mula sa kanyang bag. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Gabi, huvak, sabi ni Javi. Si Gabi ay tumingin sa likod. Nakita niya si Javi na tumatakbo papunta sa kanya. Javi, sabi ni Gabi, umalis ka na. Huwag kang mag-alala sa kanya. Hindi siya mahalaga. Mahalaga siya, sabi ni Javi. Mahal ko siya. Huwag mo siyang saktan. Kung hindi, magiging miserable ka. Si Gabi ay tumawa. Miserable? Ikaw ang miserable. Ang buhay mo ay walang halaga. Ang pamilya mo, ang tatay mo, lahat sila ay namatay dahil sa iyo. Nakatayo si Javi at Ara sa tabi ng hardin. Ang mga mata ni Gabi ay puno ng luha. Ang tatay mo ay hindi namatay. Namatay siya dahil sa kasinungalingan ng nanay mo. Ang puso ni Gabi ay nawasag. Sino ka? Tanong niya. Ako si Gabi, ang anak ng kaibigan ng nanay mo, sabi ni Gabi. Alam ko na ang lahat ng kasinungalingan niyo. At ngayon, kailangan kong magbayad para sa lahat ng ginawa niyo sa akin. Si Javi ay tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung sino ka, sabi niya. Javi, umalis ka na, sigaw ni Gabi. Huwag kang mag-alala sa kanya. Hindi siya mahalaga. Si Ara ay tumingin sa likod. Nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa labas. Nakita niya si Tito Jaime. Ang kanyang mukha ay punong galit at ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang baril. Sino yan? Tanong ni Ara. Ara, sabi ni Javi. Ang sumpang nakaraan. Ang mamata ni Javi ay walang laman. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang masalita ni Gabi ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang ama ay namatay dahil sa kanyang ina. Ang kanyang ina ay nagpabaya sa kanya. Javi, ano ang sinasabi niya? Tanong ni Ara. Hindi sumagot si Javi. Tumayo siya at tumingin kay Ara. Ang kanyang mga mata ay punong lungkot. Wala ka ng pakialam, sabi niya. Umalis ka na, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako worth it. Hindi totoo yan, sabi ni Ara. Mahal kita. At hindi ko kayang iwan ka. Mahal mo ako. Paano mo ako mamahalin? Sabi ni Javi. Isang monster ako. Ang ama ko'y namatay dahil sa akin. Hanin ako iniwan ako. Wala akong halaga. Hindi totoo yan, sabi ni Ara. Ang tatay mo ay hindi namatay dahil sa iyo. At ang nanay mo ay hindi nagpabaya sa iyo. Alam ko. Hindi nakasagot si Javi. Tumakbo siya at iniwan si Ara na mag-isa sa hardin. Hindi makatulog si Javi. Ang kanyang isipan ay puno ng alaala.
ang kanyang ama, ang kanyang ina, si Gabi, si Ara. Ang bawat alaala ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Yavi, si Gabi. Ang kanyang boses ay malungkot. Bakit ka nandito? Tanong ni Jaffe. Nandito ako para sabihin sa'yo ang totoo, sabi ni Gabi. Ang nanay mo ay hindi nagpabaya sa iyo. Siya ay nagpabaya sa kanyang sarili. Mahal ka niya. At ang tatay mo ay namatay dahil sa akin. Ang puso ni Jaffe ay nabasak. Hindi totoo yan, sabi niya. Totoo, sabi ni Gabi. Ako ang may-ari ng lahat ng kasinungalingan. Ako ang nagbenta ng impormasyon sa tito mo. Ako ang nagpabagsak ng kumpanya mo. At ako ang dahilan kung bakit ang tatay mo ay namatay. Si Jaffe ay tumingin sa kanya. Ang kanyang nga mata ay punong galit. Bakit mo ginawa ito sa akin? Tanong niya. Dahil mahal kita, sabi ni Gabi. Pero ngayon, nakita ko na ang katotohanan. Hindi ka na sa akin. Mahal mo si Ara. At kailangan kong umalis. Huwag kang mag-alala. Magbabayad ako sa lahat ng kasalanan ko. Umalis si Gabi at iniwan si Javi na mag-isa. Nakatayo si Jaffe sa hardin. Ang kanyang isipan ay puno nga salita ni Gabi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Javi, sabi ni Ara. Ara, sabi ni Javi. Mahal kita. Ang kanyang mamata ay puno ng luha. Nagsinungaling ako sa iyo. Nagsinungaling ako sa aking sarili. Ang tanging bagay na gusto ko ay ikaw. Si Ara ay tumingin sa kanya. Ang kanyang nga mata ay punong luha. Mahal din kita. Kahit na ano pa ang mangyari. Nag-usap sila. Ang bawat salita ay parang isang gamot. Ang bawat salita ay parang isang gamot na nagpapagaling sa kanilang masugat. May sasabihin ako sa iyo, sabi ni Ara. At hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Baka ayaw mo na sa akin. Baka ayaw mo na sa akin. Hindi yan totoo, sabi ni Jaffe. Sabihin mo sa akin. Sir, sabi ni Ara, buntis po ako. Isang buhay na pag-ibig, isang bagong pamilya. Nanlaki ang mamata ni Ara. Puno ang luha. Nakatingin siya kay Jaffe. Naghihintay sa anumang reaksyon. Takot ang bumabalot sa kanya. Pagkatapos ang lahat ang nangyari, baka sa huli, ito pa ang maging dahilan para iwanan siya nito. Handa na siyang marinig ang masakit na mga salita, ang pag-aalinlangan o ang pagtanggi. Ngunit hindi. May kakaibang liwanag sa mga mata ni Jaffe. Ang malabi nitong kanina ay nakakunot, ay dahan-dahang lumapat sa isang ngiti. Isang ngiting puno ng pag-asa. Lumuhod ito sa harapan niya, hinawakan ang kanyang makamay at hinalikan ang nga ito. Ara, bulong ganito, punong damdamin. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Ito ang simula. Simula? Tanong ni Ara, naguguluhan. Paano? Paano kung ayaw mo sa akin? Paano kung walang kung, Ara, putol ni Jaffe. Mahal kita. At ang anak na yan ay ang simbolo ng pag-ibig ko para sa iyo. Ang simbolo na ang pag-ibig ay hindi namamatay. At ang pag-ibig ay hindi namamatay. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara ang isang bagay na hindi niya naramdaman noon. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig na walang kasinungalingan. Ang pag-ibig na walang kasalanan. Mahal din kita, Jaffe, sabi ni Ara. Kahit na ano pa ang mangyari. Walang kahit na ano pa, sabi ni Jaffe. Simula ngayon, tayo lang. Walang iba. Nakatayo si Jaffe at Ara sa isang simbahan. Ang magasalita nga pari ay parang isang musika.
Ang bawat salita ay parang isang bagay na nagpapagaling sa kanilang mga sugat. Ito ang simula ng aming pamilya, sabi ni Jaffe. Ang pamilya na wala sa akin nun, ang pamilya na ibinigay mo sa akin. Mahal kita, Javi, sabi ni Ara. Mahal din kita, Ara, sabi ni Jaffe. Kahit na ano pa ang mangyari. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng simbahan ay biglang bumukas. Si Gabi. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Hindi ko hahayaan na maging masaya ka, sabi ni Gabi. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin ang lahat ng ginawa mo sa akin. Si Jaffe ay tumingin sa kanya. Wala ka nang pakialam, sabi niya. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala sa amin. Kami ay magiging masaya. Umalis si Gabi. Ngunit bago siya umalis, tumingin siya kay Ara at nagbigay ng isang ngiti na puno ng panloloko. Naglilinis si Ara sa kwarto ni Jaffe. Ang kanyang isipan ay puno ng salita ni Gabi. Hindi siya sigurado kung ano ang totoo. Ang tanging bagay na sigurado siya ay ang kanyang sarili at ang kanyang pag-ibig para kay Jaffe. Ara, sabi ni Javi. Sir, sabi ni Ara. Huwag mong tawagin na sir, sabi ni Jaffe. Jaffe na lang. Javi, sabi ni Ara. Si Jaffe ay lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay at hinalikan ang kanyang labi. Mahal kita, sabi niya. At gusto ko na maging masaya tayo. Nakatayo si Jaffe sa hardin. Ang kanyang mata ay puno ng lungkot. Ang kanyang isipan ay puno ng alaala. Ang nanay ko ay hindi namatay, sabi niya. Namatay siya dahil sa kasinungalingan ng tito ko. Ang tito ko ay nakbenta ng kumpanya ko. Ang kanyang puso ay nabasag. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Si Ara ay lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang makamay at hinalikan ang kanyang labi. Mahal kita, sabi niya. At huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-isa. Nandito ako. Ang pamilya mo ay sa akin at sa anak natin. Ang anino sa araw na kasal. Ang araw na iyon ay dapat na pinakamaganda sa buhay ni Jaffe at Ara. Ang simbahan ay puno ng magulala. Ang mabisita ay nakasuot ng magagagarang damit at ang bawat muka ay puno ng kaligayahan. Si Ara ay nakasuot ng isang puting damit na parang isang anghel. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit ang maluha ay puno ng kaligayahan. Handa ka na ba? Tanong ni Jaffe na nasa tabi niya. Si Ara ay tumango. Handa na ako, basta't kasama kita. Naglakad sila sa altar. Ang bawat hakbang ay parang isang bagong simula. Ang bawat hakbang ay parang isang hakbang sa hinaharap. Sa harap ng Diyos at ng mga tao, ako si Jaffe De Leon at ako ay nagsasabi na ikaw si Ara Santos at ikaw ay ang aking asawa. Ako ay mamahalin ka sa bawat araw ng aking buhay, sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, hanggang sa kamatayan. Sa harap ng Diyos at ng mga tao, ako si Ara Santos, at ako ay nagsasabi na ikaw si Jaffe De Leon, at ikaw ay ang aking asawa. Ako ay mamahalin ka sa bawat araw ng aking buhay, sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, hanggang sa kamatayan. Ngayon, maaari ka nang maghalik sa iyong asawa, sabi ng pari. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng simbahan ay biglang bumukas. Si Tito Jaime. Ang kanyang mukha ay punong galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasinungalingan. Hindi ko hahayaan na maging masaya ka, sabi ni Tito Jaime. Huwag kang maalala. Malalaman mo rin ang lahat ng ginawa mo sa akin. Si Jaffe ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay punong galit.
Umalis ka na, sabi niya. Wala ka nang pakialam sa amin. Wala akong pakialam sa iyo, sabi ni Tito Jaime. Ikaw ang may-ari ng kumpanya ko. Ang ama mo ay namatay dahil sa akin. Enna, nagsimulang makagulo sa loob ng simbahan. Si Tito Jaime ay nagsasabi ng makasinungalingan. Nagsasabi siyang ang bagay na hindi totoo. Ang nanay mo ay nagpabaya sa kanya, sabi ni Tito Jaime. Siya ay umalis at ako ang nag-alaga sa iyo. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat ng bagay. At ngayon, ikaw ay nagpabaya sa akin. Hindi totoo yan, sabi ni Jeffy. Ang nanay ko ay hindi nagpabaya sa akin. Mahal niya ako. At ang ama ko ay hindi namatay dahil sa iyo. Namatay siya dahil sa kasinungalingan mo. Si Tito Jaime ay tumawa. Kasinungalingan? Ang lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ang lahat ng sinasabi ko ay nakasulat sa isang libro. Inilabas niya ang isang lumang libro. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ito ang libro ng iyong ama. Ang libro na naglalaman ng lahat ng kasinungalingan niya. Ang libro na naglalaman ng lahat ng ginawa niya sa akin. Hindi totoo yan, sabi ni Jeffy. Totoo, sabi ni Tito Jaime. Ang ama mo ay nagbebenta ng impormasyon sa makauwi namin. At ako ang nagbayad para sa kasalanan niya. Nanginginig ang makamay ni Ara. Nagsimulang magulo ang lahat. Ang bawat tao ay nagtitinginan sa isa't isa. Ang bawat tao ay nagtataka kung sino ang nagsisinungaling. Javi, sabi ni Ara. Huwag kang mag-alala, Ara, sabi ni Jeffy. Nandito ako, hindi ako alis. Si Tito Jaime ay tumawa. Hindi ka alis? Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo? Inilabas niya ang isang baril mula sa kanyang bulsa. Ang anak mo ay mamamatay kung hindi ka alis sa simbahan. Hell, napakagatlabi si Jeffy. Ang kanyang mata ay punong galit. Huwag mo siyang saktan. Kung hindi, magiging miserable ka. Miserable? Hindi ako miserable, sabi ni Tito Jaime. Ikaw ang miserable. Ang buhay mo ay walang halaga. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng simbahan ay bumukas muli. Si Nico, ang kanyang mukha ay punong galit. Tito Jaime, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Nico. Bakit mo inagawa ito sa amin? Wala ka nang pakialam, Nico, sabi ni Tito Jaime. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako mag-isa. Ang tunay na lihim at ang tunay na pag-ibig. Narinig ni Ara ang maputok. Ang kanyang puso ay tumibo ng malakas. Ang kanyang makamay ay nanginginig. Ang kanyang mamata ay puno ng luha. Javi, sabi niya. Huwag kang mag-alala, Ara, sabi ni Jeffy. Nandito ako. Hindi kita hahayaang mamatay. Tinulak ni Jeffy si Ara sa likod ng isang upuan. Ang bawat putok ay parang isang bala na tumatama sa kanyang puso. Ang bawat putok ay parang isang bagay na nagpapahirap sa kanya. Tito Jaime, huwag! Sabi ni Nico. Hindi mo kailangang gawin ito. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay lalabas. Ang mga pulis ay malapit na. Narinig ni Tito Jaime ang masalita ni Nico. Ang kanyang muha ay puno ng galit. Nagsisinungaling ka, sabi niya. Hindi ako nagsisinungaling, sabi ni Nico. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo sa akin. Ang lahat ng ginawa mo sa ama ni Jeffy. Ang lahat ng ginawa mo sa pamilya natin. Nagsimulang makagulo ang matao. Ang bawat tao ay nagtatakbuhan, nagtatago sa likod ng maupuan. Ang bawat tao ay nag-alala sa kanilang magabuhay. Si Jeffy ay tumayo at tumingin kay Tito Jaime.
Ang kanyang nga mata ay punong galit. Sino ka sa tingin mo? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit mo ginawa ito sa pamilya ko? Dahil mahal ko ang ama mo, sabi ni Tito Jaime. Mahal ko siya, pero hindi niya ako pinili. Pinili niya ang nanay mo. Ang nanay mo na hindi karapat-dapat sa kanya. Ay pay, ang puso ni Jeffy ay nabasag. Sino ka sa tingin mo? Hindi mo kilala ang nanay ko. Hindi mo kilala ang pamilya ko. Hindi mo alam ang lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi ko alam, sabi ni Tito Jaime. Alam ko ang lahat. Ang ama mo ay nagbigay nga para sa akin. Ang para na iyon ay para sa kumpanya mo at ngayon kailangan kong magbayad para sa kasalanan niya. Si Javi ay tumawa. Kasinunggalingan. Ang lahat ng sinasabi mo ay kasinunggalingan. Narinig ni Ara ang masirena. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang mapulis ay malapit na. Jeffy, umalis ka na, sigaw ni Ara. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako magiging masaya kung may mangyayari sa iyo. Hindi umalis si Jeffy. Tumayo siya sa harap ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Hindi ako alis. Hindi ko kayang iwan ka. Mahal kita. At ang anak natin ay mahalaga. Ang nga pulis ay pumasok sa simbahan. Si Tito Jaime ay kinuha ang baril at itinuro ito kay Ara. Huwag kang lalapit. Kung hindi, mamamatay siya. Si Jeffy ay tumayo sa harap ni Ara. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang bulsa. Huwag mo siyang saktan. Kung hindi, magiging miserable ka. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay lalabas. Ang lahat ng kasalanan mo, lahat ay babayaran mo. Si Tito Jaime ay nag-alinlangan. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, ang pinto ay biglang bumukas. Si Gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi ko hahayaan na maging masaya ka, sabi ni Gabi. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin ang lahat ng ginawa mo sa akin. Si Tito Jaime ay tumawa. Huwag mong sabihin sa akin ang dapat kong gawin. Ang buhay mo ay nasa kamay ko. Ang lahat ng kasinungalingan mo, lahat ay babayaran mo. Pagpapatawal, pag-ibig at pamilya. Nawalan ng malay si Ara sa gitna ng kaguluhan. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Jeffy, puno ang takot, at ang huling narinig niya ay ang maputok ng baril. Nang magising siya, ang unang nakita niya ay ang isang puting kisame. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Nag-alala siya. Ara, sabi ni Javi. Si Ara ay tumingin sa kanya. Jeffy. Si Jeffy ay nasa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ayos ka na. Ayos ang lahat. At ang anak natin? Ang anak natin? Tanong ni Ara. Si Javi ay ngumiti. Ayos siya. Ang lahat ay ayos. Salamat sa Diyos. Niyakap ni Jeffy si Ara. At ang kanyang maluha ay bumaksak sa kanyang balikat. Salamat sa Diyos, sabi niya. Nakatayo si Jeffy sa labas ng ospital. Ang kanyang isipan ay punong ng alaala. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, si Tito Jaime, si Gabi. Ang lahat ngang ito ay parang isang panaginip. Isang bangungot. Yavi, si Gabi. Ang kanyang mukha ay punong lungkot. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit, ngayon, alam ko na. Ang paibi mo kay Al ay Chuchu. Si Jeffy ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha.
Salamat Gabi, sabi niya. Salamat sa lahat. Umalis si Gabi at si Javi ay nanatiling mag-isa. Nakatayo si Javi sa harap ng isang libingan, ang libingan ng kanyang ama. Ama, sabi niya, patawarin mo ako. Nagsinungaling ako sa aking sarili. Nagsinungaling ako sa aking puso. Ang pag-ibig ay hindi namamatay. At ang pag-ibig ay hindi namamatay. Sa sandaling iyon, ang pintuan ay biglang bumukas. Si Ara, ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Javi, sabi niya, may sasabihin ako sa iyo. Nakatayo si Javi at Ara sa harap ng isang simbahan. Ang masalita ng pari ay parang isang musika. Ang bawat salita ay parang isang bagay na nagpapagaling sa kanilang masugat. Ito ang simula ng aming pamilya, sabi ni Javi. Ang pamilya na wala sa akin noon, ang pamilya na ibinigay mo sa akin. Mahal kita, Javi, sabi ni Ara. Mahal din kita, Ara, sabi ni Javi. Kahit na ano pa ang mangyari. Ang bawat halik ay parang isang bagay na nagpapagaling sa kanilang masugat. Ang bawat halik ay parang isang bagay na nagbibigay ng pag-asa. Nakatayo si Javi at Ara sa hardin. Ang kanilang nga kamay ay makasama. Ang kanilang nga mata ay puno ng kaligayahan. Ang buhay ay isang bagay na hindi natin alam kung ano ang mangyayari, sabi ni Javi. Pero ang pag-ibig ay isang bagay na alam natin na mangyayari at ang pag-ibig ay hindi namamatay. Mahal kita, Javi, sabi ni Ara. Mahal din kita, Ara, sabi ni Javi. Sa sandaling iyon, ang kanilang malabi ay naghalik. Ang bawat halik ay parang isang bagay na nagpapagaling sa kanilang nasugat. Ang bawat halik ay parang isang bagay na nagbibigay ng pag-asa. At ang pag-ibig ay totoo. At dito nagtatapos ang kuwento ni Ara at Javi. Ang kuwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang kontrata, ngunit nagtapos sa isang pamilya, isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga mahal kong taga-subaybay. Sanay na anting ng kuwento ni Ara at Javi ang inyong mapuso, tulad ng pag-antik nito sa akin habang isinusulat ko ang bawat kabanata. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Salamat sa bawat oras na ibinigay ninyo sa aming kwento. Ang inyong pagtanggap ang nagbibigay sa aking ang lakas upang ipagpatuloy ang pagliha. Ang kwento na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, sa paghahanap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman, at sa paniniwala na ang bawat isa sa atin ay may karapatang maging masaya. Ipinakita sa atin ni Ara na ang kabaitan at katatagan ay mas malakas pa sa anumang kasinungalingan, at pinatunayan naman ni Javi na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magbukas ng puso at magtiwala. Naway magsilbing paalala ang kanilang paglalakbay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakpuan, bakus ay itinatayo. Ito ay bungang pag-unawa, pagtitiwala, at higit sa lahat, pagpapatawad. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Hinihikayat ko kayong mag-iwan ng inyong masaloobin sa comment section. Anong bahagi ng kuwento ang tumatak sa inyo? Anong aral ang inyong nakuha? At sana ay patuloy ninyo kaming samahan sa susunod pa nating magkuwento. Hanggang sa muli, Kilik Kala TV.